Ito talaga yung dinayo namin, kaya kami nagpunta dito sa Kanazawa City. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Alam nyo ba, dito sa Japan, first time ko lang po makakita o makapunta sa parang palengke nila. Kaya dito po sa mini vlog natin, ay pupuntahan po natin yun mamaya. Bago ang lahat, alas 9 ng umaga ay nagbiyahe na po kami papunta ng Kanazawa City. Sama nga po namin pumunta si Otosan at saka si Okasan. And fast forward, pagkatapos po ng ilang oras na biyahe, ay nakarating na po kami dito sa Kanazawa. Hindi ko po alam kung anong lugar tong pinuntahan namin, pero dito lang po yan sa Kanazawa. Punta namin dito, ay agad na rin po kami naghanap ng pagpaparkingan. Alam nyo ba mga ante, eto po minsan yung gustong gusto ko. Yung ginagala tayo ni uncle nyong hapon. 'Di ba? At least, meron tayong pahinga sa mga gawaing bahay. Akala ko, mall yung pinuntahan namin dahil nag-elevator kami. Pala, shortcut lang pala yun ang daan. Kanyamatan ni ante. Katapos namin mag-parking, syempre lalakad muna kami ng konti. Ilang beses na nga po kami pumunta dito ni hapon sa Kanazawa. Kaso first time ko lang po pumunta dito sa lugar na to. Pagkatapos po ng ilang minutong paglalakad, ay nakarating na nga po kami dito sa market. Pasok natin dito sa loob ay eto kaagad yung makikita. Iba't ibang klase ng mga paninda. May mga iba't ibang klase ng gulay, prutas at saka isda. Habang naglalakad nga itong si auntie nyo ay naiinosente na naman. Ala, pasensya na kayo mga ante. Oh, tumbok-tumbok. Wow, may palengke din pala dito sa Japan. Ah. Kore hoshi. No? Ah. May nakita nga po akong gabi na binibenta nila. Di pa dito ay binibenta nila yung tangkay ng gabi, samantalang dun sa amin sa Nagano ay wala pong nagbibenta. Para nga po ako nasa Pinas kasi yung mga binibenta po nilang mga gulay ay nakatumbok-tumbok. Ito pong market dito sa Kanazawa ay sobrang luwag. Ay malapit po sila sa dagat kaya marami din po silang binibenta ang mga klase ng seafood. Kapag nagutom naman kayo sa paglalakad ay pwede rin po kayo ditong kumain. Nahanap nga po ng asawa ko ay sashimi. Nandito na kami sa Kanazawa kaya yun daw po yung kakainin namin. Yun nga po yung dadayuhin namin dito mga auntie. Doon po sa unang store na pinuntahan namin ay napakahaba po ng pila. Dahil medyo matagal pa kami makakaupo doon kaya naghanap na po kami ng ibang restaurant. Sa haba ng biniyahin namin ay gutom na kami mga auntie. Tingnan nga po yung order namin at kumuha na rin po ako ng tubig naming lahat. Ito nga po yung in-order ni uncle yung hapon. Lahat po kami ay sashimi po yung kakainin namin. Alam nyo ba na ito ang isa sa sekreto ng mga hapon kaya mahaba yung mga buhay nila. Ang kumain ng sashimi o fresh na isda. Alam nyo po dati ay hindi rin naman ako kumakain nito. Nung naging asawa ko na po si uncle yung hapon ay doon na po ako nasanay na kumain ng sashimi. Hindi lang po sashimi kundi sushi mga auntie. Sushi at sashimi ay parehas lang po na hilaw na isda. Pero may iba't ibang klase ang sushi. Pwedeng may luto, pwede ring may hilaw. Iba't ibang klase rin at hindi lang po siya puro isda. Ubus ko nga lahat itong pagkain ko mga ante dahil sa sobrang gutom. Pero naman kasi mga ante, ilang oras kaya yung biniyahe namin. Makapabisin nga ta. Pagkatapos po namin kumain ng sushi, ay nagbiyahe na po kami papunta naman po dito sa Ishikawa Ken. Request nga po to ng anak ko dahil gusto niya po maglaro sa dagat. Bigyan na po natin mga auntie dahil saglit lang naman. Gusto ko sanang maligo sa dagat kaso nga lang mga auntie hindi na pwede dahil malamig na po yung tubig. Patapos na po ang summer kaya next year na lang po ulit tayo makakaligo ng dagat. Pagkatapos po ng ilang oras ni Kenshi na paglalaro sa dagat ay umalis na rin po kami. Fast forward na po mga auntie ay nakarating na rin po kami dito sa Toyama Ken. Ibang city nga po pala itong pinuntahan namin. Dahil malayo po yung biniyahe namin kaya magtutumari po muna kami. Ito kami matutulog ng isang gabi. Every time na nagpupunta kami sa dagat, ito po palagi yung ginagawa namin. Hindi kami umuuwi, natutulog po kami sa hotel. Habang naglalakad kami ay napakaganda nga po ng sunset. Pagkatapos namin mag-parking, ay nagpunta na po kami dito sa hotel. Mag-check-in nga po kami ng isang gabi dito sa Toyoko Inn. Tuwing day off po ni uncle yung hapon, ay eto na po talaga yung family bonding namin. Kung saan-saan niya kami pinapasya. Habang nasa counter po si uncle yung hapon, ayun naman si Kenshin mga auntie, nagtatatakbo na naman. Para na naman siya nakawala sa hawla.
Pagkatapos kumuha ng room number ni Hapon, ay pupunta na po kami sa kanya-kanya naming room. Magkakahiwalay nga po kami na higaan. Sila Ukasan ay sa second floor, kami naman po sa third floor. Ito namang si Kenshin, mahal na mahal talaga niya yung mga laruan niya. Hindi pa niya iniwan. Saan man kami magpunta, ay lagi niya po yung dala-dala. Bago kami pumunta dun sa kwarto namin, ay hinatid muna namin sila Ukasan dito sa kwarto nila. Pagkahatid namin sa kanila, ay nagpunta naman na kami sa mismong room namin. Tinanong ko nga si Hapon, bakit magkahiwalay kami ng room nila Ukasan? Sabi ko nga sa kanya, dapat yung magkatabi na lang para magkalapit. Kaso sabi ni uncle nyo, ay hindi daw pala yun pwede mga ante. Kasi ganun po yung ginagawa namin kapag kasama namin sila Ukasan. Pero dahil po bago na yung system nila, kaya ayun mga ante, magkaiba po kami ng room. Pagpasok namin dito sa kwarto, ay nagpahinga muna po kami saglit. Ala ante, nagimas agad da, naglambot ati kama. Ang kagandahan dito sa hotel ay malapit lang sila sa train station at saka sa mall. Kaya gustong gusto po namin nagpupunta dito dahil malapit lang po sa Aeon Mall. Pagkatapos namin magpahinga saglit dun sa hotel ay nagpunta na po kami dito sa food court. Dito nga yan sa loob ng mall at dito po kami kakain ng hapunan. Ang in-order ko nga pong pagkain namin ni Kenshin ay burger. Mas nga ito ni Kenshin. Si Hapon po at sila Ukasan ay tapos na rin pong kumain ng ramen. Kanina habang naglalaro si Kenshin ay kumakain na po sila. Saglit nga lang din po kami dito at babalik na po kami kaagad ng hotel. Fast forward na nga po ay nakabalik na po kami dito sa hotel. Tapos na nga rin po kaming maligo ng anak ko. Si uncle yung Hapon ay nauna na pong naligo kanina sa amin. Katapos ko maligo ay nag-blower na po ako ng buhok. Sa gabi kapag naliligo ako ay hindi po ako nakakatulog kapag basa po yung buhok ko. At dito na nga po nagtatapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po at sinamahan nyo kami sa buong maghapon. Thank you for watching. Sayonara and Bye bye. 何見てんだ